Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Naranasan mo na ba minsan na tanungin yung sarili mo kung bakit hindi ikaw ang the best? Bakit sa lahat ng mga bagay na ginawa mo ay parang kulang pa rin ano? Na-imagine mo na ba na minsan hindi ka mabigyan ng halaga ng mga taong dapat nagpapahalaga sa iyo? Hindi ka ba napaisip kung bakit nangyayari sa iyo mga bagay na ganyan? Pag-usapan natin ang mga bagay patungkol sa mga dahilan kung bakit paminsan-minsan hindi natin nakukuha yung pinaka-the best sa buhay natin. So, minsan sa buhay, may mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan yung mga bagay na nangyari. Minsan nagsakripisyo ka, minsan nagkaroon ka ng matinding uh, pagdadalamhati dun sa mga nangyari. Bakit parang kulang balik sa'yo ng mundo, ano? Una sa lahat kasi, sa lahat ng bagay, kapag hindi ikaw ang tinatawag na top priority, minsan hindi natin talaga nakikita, hindi mo kailanman makikita sa mga tao yung salitang ikaw ang the best. So, ganito kasi yun. Once na nagkasimula kang magkaroon ng passion sa isang bagay, ginagawa mo lahat ng nararapat, di ba? Wala naman yata ang taong gustong kumalpak yung mga gawain nila sa buhay nila. Especially kung ang isang bagay ay pinaglalaanan mo na talaga ng oras. So, unang-una, bakit hindi ikaw ang the best? Hindi ikaw ang the best dahil may isang the best na nakikita ang iba. Kasalanan mo ba yun? Hindi mo kasalanan yun. Kung bakit hindi ikaw ang the best, dahil may isa pang the best na mas nauna pa sa'yo. Siya yung pinakamagaling, ganyan. Dapat bang manlumo ka sa ganun? Tingin ko hindi. Aminin natin sa hindi, may mga tao hindi talaga na marunong mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa buhay. Lalong-lalo na kung ang bagay na kanilang tinitignan ay, alam mo yun, yung hindi pa tungkol sa'yo. Kaya hindi ikaw nagiging the best. Pangalawa, bakit hindi ikaw ang the best? Dahil meron ng unang the best nakita siya at wala ng the best na papalit pa dun sa the best na yon. Take for example, may isang taong naunang naging top seller kunwari. And then na-beat niya yung target, yung quota, something na parang napakahirap gawin pero nagawa niya. And then nag-resign yung taong yun. So all of a sudden, dahil nga ikaw yung tinatawag na top performer, hindi talaga naiiwasan na ikumpara ka sa unang taong yun, na minsan naiisip nila na buti pa si ganito, the best yun. So yun yung pangalawa, may una na kasing the best na una sa'yo, na minsan nabubura na yung effort mo para tumbasan yung unang ginawa ng taong nakabreak ng record na ganun. So ending, frustrated ka, wala ka man lang maiisip sa sarili mo kung bakit ka nagkaganon. Number 3, bakit hindi ikaw the best? Hindi ikaw the best kasi malayo ang expectation ng ibang tao sa'yo. So, bakit ba nangyayari yung ganun? Na maraming expectation yung mga bagay na yung mga nasa paligid natin. Kaya hindi ikaw nagiging the best. Kasi may iba silang ina-expect na dapat na gagawin mo pero hindi mo ginawa. Na minsan nagiging secret yun. So, na-imagine mo na ba na mag-isip ka ng mga bagay na salungat pala sa iniisip nila? Di ba ang sakit nun? So, hindi ka talaga magiging the best dahil dun. So, number 4, bakit hindi ikaw ang the best? Hindi ikaw ang the best kasi may isang tao na talagang nag-iwan na ng marka sa puso nila. At minsan napakahirap ng burahin yun. Di ba?
Example, pag meron ng taong nakarelasyon ng isang babae, minsan di mo maiwasan ikumpara ka dun sa dati. Dahil may nagmarka na sa kanya sarili niya na, kasi ganito yan. Okay ito, si ganito. Pero itong isang to, parang hindi siya talaga yung the best para sa akin, di ba? So finally, bakit hindi ikaw ang the best? Hindi ikaw ang the best kasi meron talaga silang ibang tinitingnan na best. At hindi ikaw yun. Di ba? Na-imagine mo na ba magpa-impress sa mga boss mo? For promotion? Ending is, hindi pala ikaw talagang tinitignan nila, kundi ibang tao. Dahil magaling siyang magsipsip, dahil magaling siyang, alam mo yun, yung magdala sa mga boss mo. Kaya na, nagiging pangarap mo na lamang yung maging the best. So, di ba, napakasakit isipin na may mga taong gustong-gusto maging best, pero hindi pa na nagagawa yung mga dapat nilang gawin. So, ano nga bang dapat mong gawin para maging the best ka? Dapat mo bang sisihin ang sarili mo? Dapat mo bang ikalungkot ang mga kasawiang ganun dahil hindi mo nakukuha yung salitang the best sa buhay mo? Pwede mo na una, ito mga advice ko na lang, friendly advice na lang to. Minsan, nandun tayo sa stigma na dapat kailangan maging best tayo. Magmula paglabas mo pa lang sa bahay mo, lagi mo na nag-iisip na dapat maging the best ako sa school ko, sa trabaho ko, dahil nag-i-expect sa akin mga magulang mo. Well, tigilan mo na yan. Ang pinaka the best na gawin mo para sa akin is maging troll ka kung anong ikaw. Hindi mo kinakailangan magsuot ng ibang maskara para lang sabihin na the best ka kasi ganito ka. Ba't kailangan mong di ba? Ba't kailangan mong gayahin yung ibang tao? Kung kaya mo namang maging ikaw sa sarili mo, bakit kinakailangan pilitin mo yung sarili mo na isuot ang isang bagay na hindi mo naman kaya? Parang kagaya sa t-shirt yan. Small ka, pinagsusuot ka ng medium, malamang kawag-kawag yung katawan mo dun. So, ganun din yun. Hindi natin kinakailangang ipilit yung mga bagay para maging best tayo sa paningin ng ibang tao. Tandaan, meron tayong kani-kanyang kaparaan ng kung paano maging the best na hindi minsan nakikita ng mga tao nasa paligid natin. Diba? So, kinakailangan ba talaga na maging the best ka? Actually, ang salitang the best naman yan is nakikita lang naman yan ng ibang tao. Sa tingin mo best ka, pero sa ibang tao, hindi ka the best. So, kailangan mo bang sisihin ang sarili mo? Dahil hindi ka yung ganung taong iniisip nila. Alam mo, the more nagpinipilit mo yung sarili mo na maging the best ka sa harapan ng ibang tao, the more na sinasaktan mo yung sarili mo dahil hindi ikaw yun. Maaaring ikaw best ka sa gitara. Pero yung kaibigan mo, the best sa keyboard, at yung girlfriend niya, gusto na nag-keyboard siya. Kailangan ba magpa-impress ka ba sa girlfriend niya para sabihin the best ka rin? No way. The best ka sa salesmanship. Pero yung katabi mo, the best sa accounting. Yun ang sinasabi nga minsan na hindi naman lahat ng tao kailangan mong pantayan o tumbasan yung katabi mo. May kaparaan kung paano ka maging the best. Patawarin mo yung sarili mo kung minsan, hindi mo nagagawa yung ibang best na inisip ng ibang tao. Hindi mo nakasalanan yun dahil meron kang isang paraan para maging best ka. Doon ka na lang tumutok sana. Diba? Ba't kinakailangan nung papilit yung sarili mong kumanta? Yung gitarista ka. Diba? Ba't kinakailangan mong pilitin yung sarili mong matutong mag-swimming kung basketballista ka? Diba? Something, alam mo yun, kung nagigets mo yung sinasabi ko, kung ano yung forte mo, yun ang kailangan mong pag-ibayuhin. Huwag ka nang mangungopya ng ibang taong hindi naman talaga ikaw yun. So, kasalanan na bang hindi maging the best? Of course not. But sabi nga, kinakailangan gawin natin yung mga bagay na kung saan tayo nag-i-exceed. So, siguro that's the only way para maintindihan mo sarili mo na tama na yung pagpipretend, tama na yung paghahabol sa aninong hindi naman ikaw. Diba? Ba't kinakailangan mo sundan-sundan ng anino ng kapatid mo, ng kuya mo, ng pinsan mo, ng boss mo, kasi sila ganito. Tumayo ka sa sarili mong anino. Tumindig ka kung sino And that's the only way para matuto ka sa sarili mo upang kung ano man yung binigay sa'yo ng Panginoon, yun ang pag-ibayuhin mo. Okay? Huwag mong pahirapan ang sarili mo.